Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-368 na kabanata. Ang paghahanap kay Chris. Si Chelsea ay napakunot noon ng bahagya. Paano ang mga maraming reporters na dumating pagkatapos ng pagsabog? Sa isipan niya ito ay kakaiba, pero nang sinabi ni Rufus at Alex ng sandaling iyon, ay naipaliwanag na. Si Lizzie ay mabilis na nagdanay. Hindi iyan totoo. Ang istasyon ng TV ay sobrang lapit lang dito, at nagpunta kami kaagad nang marinig namin ang balita. Ito ang dahilan kung bakit kami nakapunta dito ng mabilis. Napansin ni Chelsea na kinokontra ni Lizzie ang lahat ng sinasabi ni Alex. Ang ibang mga reporters ay mabilis na sinuportahan si Lizzie. Tama officers, nagpunta kami dito dahil sa balita. Tama, nakatanggap rin kami ng tawag at pumunta rin kami dito ng mabilis, sabi muli ng isa pa. Nang makita ni Lizzie na si Rufus ay papalapit at narinig na sinuportahan si Alex, bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala. Ayaw niyang mapasok sa gulo, lalo na't sa isang pamilya tulad ng Clifton. Nakita ni Chelsea na si Lizzie ay nawawala na ang determinasyon. At sinabi sa lahat na nakita niya ang buong pangyayari. Alam niya na may kinalaman si Alex sa pagkamatay ng killer. Pero ayaw na niya mag-imbestiga ng higit pa. At nagdesisyon na paalisin na ang mga reporters. Sinabi nito, "Maraming salamat sa inyong lahat pero kailangan na ninyong umalis. Maglalabas kami ng kahit anong importanteng impormasyon, hanggat kaya namin. Kung interesado kayong malaman ang mga nangyari sa pamilya Clifton sa nakaraan, pwede kayong sumama ngayon sa akin, sa conference hall," wika ni Rufus sa mga reporters. "Pumunta tayo, at alamin kung ano ang nangyari," excited wika ng isa. "Pero lahat ng ating equipment ay sira na," reklamo ng isa. "Oo, sang-ayon ng iba." Si Rufus ay nabigla. Hindi pa siya nakakakita ng reporter na sasayangin ang oportunidad sa isang magandang balita. Sinabi niya, "Pwede ninyong isulat ang impormasyon na aming ibibigay, at gumawa ng isang espesyal na uri ng panayam. Marami kaming eksklusibong impormasyon na ipapahayag." Ang mga reporters ay naisip na kailangan nilang gawin ang pinakamagandang oportunidad. At karamihan sa kanila ay nagmadaling sumunod kay Rufus patungo sa conference room. Natataranta silang maghanap ng panulat at papel sa kanilang bag. Si Lizzie lang ang nag-alangan. Ang isang reporter ay hinila ang kanyang braso at sinabi, "Ano pa ang ginagawa mo, kumilos ka na." Sa isip ng reporter, hindi ba masasabi ni Lizzie na ito ay magandang istorya? Kung hindi niya aalisin ang pagsimangot sa pagkakataon tulad nito, siya ay magtatrabaho na lamang sa opisina, at hindi na sa personal. Si Lizzie ay nag-alangan pa rin, at tumingin sa kanyang mga nasirang equipment. Ang reporter ay bumulong sa kanya. "Lizzie, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo pwedeng idiin na si Alex ang responsibilidad. Kung iisipin mo, ito ay isang kabayanihan. Ang sunggaban ng tiyakaang gangster para sa kaligtasan ng publiko, ay mapanganib. Malamang siya ay makatanggap ng opisyal na pagkilala, mula sa mayors para sa kanyang nagawa." Tumingin si Lizzie kay Alex na mainit ang ulo. Pagkatapos ay bumaling kay Chelsea, na nakatingin sa kanya ng istrikto. Napagtanto ni Lizzie na naiinip itong naghihintay sa kanyang desisyon, kung itutuloy ba nito ang alegasyon laban kay Alex. "Sige, sasama ako." Hindi siya isang hangal. At alam niya na hindi niya kayang lumaban kay Rufus o Chelsea para sa paghahanap ng katarungan para sa isang bomber. Hindi lang naman siya ang nag-iisang nasiraan ng equipment. Ang ibang mga mamamahayag ay pare-pareho lang ng sinapit, at wala sa kanila ang nagreklamo tungkol sa pagbabayad. "Kailangan ko na itong hayaan," nawika niya, at sumunod sa kanyang mga kasamahan. Sa mansyon ng pamilya Stedman sa Baltimore, itinigil ni Art ang lahat ng kanyang kompromiso, at maagang umuwi ng bahay mula sa trabaho, sa unang pagkakataon na kanyang naaalala. Hindi pa rin niya nakukontak si Chris, pero hindi pa rin siya lubos na nag-aalala. Marami siyang naiisip na dahilan kung bakit hindi niya makontak si Chris. Malamang ito ay nakikipag-inuman o baka may kasama itong bagong babae, at ayaw magpaistorbo. Baka ito ay nakikipagkasiyahan sa kanyang mga kaibigan kung saan.
Kaya matyaga siyang naghintay kay Chris na tawagan siya, at iniisip ang mga pangaral na sasabihin kapag nagkita na sila. Sasabihin niya, na kahit gaano pa ang ginagawa niyang pagsasaya, hindi niya dapat kalimutan ang kanyang responsibilidad. Kontento ang pakiramdam ni Art. Isa ito sa pinaka-relax na araw sa kanyang buhay, na kanyang naranasan. Katapusan na ni Jesse Clifton, sa wakas ang malaking bato na kanyang dinadala sa dibdib ay nawala. Magaan ang pakiramdam. Kumuha siya ng sinaunang mamahaling alak, at pinalamig. Inihanda upang magdiwang kapan na kabalik na si Chris. Pero kinaumagan, hindi pa rin ito bumabalik at hindi pa rin ni Art makontak ang cellphone nito. Si Art ay nagsimulang mag-alala, na may kakaibang nangyari. Kahit nagsasaya ng lubos si Chris, nananatili itong tumatawag sa kanyang ama. Si Art ay umupo, at naghintay ng ilang oras sa telepono. Sa wakas siya ay nagdesisyon na tawagin ang kanyang personal assistant, upang umpisahang tawagan ang mga kaibigan ni Chris. Isa-isang tinanong kung alam ang kinaroroonan ni Chris. "Hello, pasensya na sa abala. Si Chris ay hindi pa umuwi ilang araw na, at sinubukan namin siyang hanapin." "Alam mo ba kung nasaan siya?" tanong nito sa isa sa kaibigan ni Chris. "Hindi mo siya nakita." "Okay, pasensya na sa abala." Pagkatapos gumawa ng 80 beses na magkakatulad na tawag, walang may nakakaalam kung nasaan si Chris. Si Art ay lubusang nag-alala tungkol sa kanyang anak at nanatiling gising buong gabi. Sa maagang oras ng umaga, nakumbinsi siya na may masamang nangyari. Kaya sumuko na siya sa pinipilit na pagtulog, at bumangon sa kanyang kama. Si Art ay kunuha ang kanyang cellphone at gumawa ng tawag. "Gumawa kayo ng paghahanap sa syudad, upang hanapin si Chris. Kailangan ninyong pakilusin ng mabilis ang lahat na nagtatrabaho sa Stedman family, naiintindihan niyo ba ako?" Ang banayad na boses ng isang babae ay magsisimulang magsalita, pero mabilis na napalitan ng malalim na paghinga ng isang lalaki. Pagkatapos ay magalang itong tumugon. "Okay boss, gagawin ko na ito ngayon." Nang sandaling iyon, kaunting tao na lamang ang naiwan sa lugar ng pangyayari. Halos lahat ay napaalis na ng mga pulis. "Ikaw ba ang pumindot sa bomba?" hindi maiwasan na tanong ni Chelsea nang silang dalawa na lang. "Oo, ang bomber ay gustong patayin ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Ginawa ko ang dapat gawin," kumpiyansang sagot ni Alex. Nabagabag si Chelsea sa mapagmataas na sagot ni Alex. Napagtanto niya na hindi ito natatakot kahit kanino. Kahit nasa kapangyarihan ng awtoridad. Gusto niyang tanungin ito, kung kasama ba siya, bilang isa sa kanyang mga kaibigan, at pinoprotektahan. Pero siya ay sobrang nahihiya. Namula siya at nag-isip. Bilang isang police officers, hindi dapat siya dumedepende sa ibang tao para sa kanyang kaligtasan. Nakakatawa ito. Si Alex ay bumalik sa mga Moon Maiden, na excited na bumati. "Kahanga-hanga Mr. Alex," wika nila. "Alamin natin kung ano ang ikinagagalit ni Lizzie," suggest pa ng isang maiden. Ngumiti si Alex. Ang bagong sasakyan na binili ng mga maiden ay sumabog, pero ang mga ikinikilos nito ay parang walang nangyari. "Sasama kayo sa mansion ng Clifton," wika ni Alex. Tumingin siya sa paligid ng lugar at walang nakitang kahit ano. Masasabi niya na ang pag-atake ng Blood Brothers ng araw na iyon, ay maayos na napagtagumpayan. Gayunpaman si Alex ay malayo sa pagiging kontento. Ang kanyang layunin ay makipagtuos sa mga taong nagpapatakbo ng gang. Pagkat dun lang siya makakasiguro sa kaligtasan ng mga tao. Iyon ang mahalaga sa kanya. Alam niya na malayo pa ang katapusan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.